Anunsyo na rin po ng Transportation Department na binawi na nila ang lisensya ng 78 tsuper na nagpositibo sa random drug testing noong pong nakalipas na mga araw. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, dahil nga sa development na yan na ginawa kayo ng Department of Transportation, ay gagawin na rin daw na tuwiran ng Transportation Department yung pagkakaroon ng drug testing sa mga driver. Sabi ng DOTR, kung di nila kasi ito gagawin ay baka maulit na naman yung mga kabi-kabilang insidente, at ito rin ay para ipakita nila na seryoso sila na masawata na yung mga driver na wala sa kaayusan na humahawak ng manibela. Pagbaligtad ng jeepney sa Commonwealth Avenue na ikinasawi ng 2 katao at ikinasugat ng 16 na pasahero at nakadamay pa ng kotse. At nito lamang nakaraang linggo ang pagsalpok naman ng isang provincial bus sa makasasakyan sa SC Tex na ikinasawi din ng marami at ikinasugat ng marami. At ilan pang mga aksidente sa iba't ibang panig ng bansa ang naitala. Ilan lamang yan sa magkakasunod mga aksidente na kinakasangkutan ng mga public utility vehicles sa magkakaibang lugar sa bansa. Dahil sa nakakaalarmang bilang na yan ng mga aksidente na ikinasawi din ng ilang katao, nakatakdang maghigpit ngayon ang Department of Transportation, LTFRB at LTO sa mga driver ng PUB. Kamakailan ay nagkasa ng random drug testing sa mga provincial bus driver at nagpositibo ang 78 sa mga ito, at bilang patunay na seryoso ang Transportation Department, nirevoke na ang lisensya ng 78 driver na nagpositibo. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, seryoso ang ahensya maging ang Transportation Department na mapataw ng kaparusahan ang mga nagpositibo sa drug test, at isa nga sa napagkasunduan ay tuluyan ng pagbawi ng lisensya ng mga ito. After confirmatory, it was affirmed na talagang positive po sila, and because of that we already revoked their licenses. Revoked na po yan, with perpetual disqualification na po yan. We noted also the regions kung saan pinakamarami, in Region 9 ang nag-cut out of the 95. So, tinitingnan natin yung correlation kasi Region 9 yan, tagusan po yan Ito yung mga bus na galing kadalasan galing Sigaw, na dire-diretso po yan, papuntang Albay. Kaugnay niyan, may dadagdag ang Department of Transportation sa mga kasalukuyang polisiya at batas sa mga public utility vehicles. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng regular na drug test sa mga PUB drivers. Kinakailangan na rin na magkaroon ng reliever driver, mga bumibiyahe ng 6 o higit pang oras, at ang pagpapatupad ng striktong driver's education. Kabilang din sa pinag-ugatan niyan ay ang naganap din na aksidente sa SC Tex kamakailan na kinasangkutan naman ng bus ng Solid North. Sa gayon, niltasan na ng LTFRB ang Solid North Bus Company na required ng mga ito na isailalim ang kanilang bus unit sa motor vehicle inspection para masiguro ang worthiness na gagawin naman ng LTO, at kinakailangan ding sumunod ng mga ito sa gagawing polisiya sa PUB, lalo na sa mga driver ng bus. Lahat po ng buses ng Solid North, and there are about 278 of them will be required to undergo a motor vehicle inspection or airworthiness test to be conducted by the LTO under their PMVIC program. Hindi ho pwedeng mano-mano yan. We will be requiring all the drivers ng Solid North to undergo drug testing test to be conducted by duly authorized clinics authorized by the Department of Health. And if I may add, hindi lang po yung driver ang i-require ng LTFRB to undergo a drug testing test, pati po yung mga konduktor na. Because in some instances, si konduktor ho, nagiging driver, pag inantok na ho yung main driver. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng LTFRB na hindi mapipilayan ng transportasyon ng ating mga kababayan papauwi sa kanilang mga probinsya. So mag-i-issue po kami ng special permits, especially this coming election where there will be exodus of the population going out of Metro Manila. We already tapped the other provincial buses po to take over the routes of Solid North habang wala pa ho bumabiyahe. So I assure the public, the riding public,
na meron po sufisyente at sapat po ang mga basis na Tiniyak naman ng pamunuan ng DOTR na matitiyak ang hustisya para sa mga biktima ng naaksidente na naging resulta sa fatalities kabilang na ang mga bata. Sa usapin naman ng Motor Vehicle Inspection o roadworthiness, aayusin din ng Transportation Department para matiyak na maayos ang mga sakyan at mabibigyan ng mga ito ng rehistro ay ang paghihigpit sa mga ginagawang testing sa mga Motor Vehicle Inspection Center. Samantala Alex, bukod dyan, inirekomenda na rin yung implementasyon ng pagkakaroon ng speed limiter o yung pagkatatatag ng speed limiter law, lalo na doon sa mga pampublikong transportasyon. At sinabi rin ng DOTR na seryoso ang kanilang kampanya na ito kung makikita rin online yung isa violator, lalo na videohan ng mga netizen, ay automatic 90 days suspension ang kanilang ipapataw. Kung kaya't patuloy ang pagkikait din nila sa mga netizen o ating mga kababayan na kung may makikita kayong mga lumalabag sa batas trapiko, maaari nyo pong videohan, i-upload sa social media o kaya naman ay ipadala sa ahensya upang sa ganun magawan kaagad ng karampatang aksyon, Alex. Okay, Erlo, dami natin tanong, no? Ready ka na ba? O ito, number 1. Nabanggit ba ng LTO at ng LTFRB kung ano ang ginamit na illegal na droga nito mga tsuper na binawian na ng kanilang mga lisensya? 98 drivers. Anong ginamit nilang droga? Alex, based doon sa nakuha nating information kanina kasi kasama rin yung PIDEA ay methamphetamine hydrochloride yung nabanggit nila sa atin, no? Kung kaya agad-agad ay nagasampa sila ng revocation ng lisensya ng mga ito. Ang sabi ng DOTR, Alex, at ng LTO ay amendable pa naman ito kung kaya kailangan lang sumunod itong mga driver doon sa ipapatupad ng polisiya ng LTO bago maibalik yung kanilang mga lisensya. Pero seryoso sila dun sa bagay na kapag napatunayang lumabag ka sa batas o kaya naman under the influence ka ng drugs o ano pa mang mga substance ay revocation na kaagad ng lisensya. Kahit patuloy yung kanilang babala dun sa mga driver na patuloy na ginagawa yung mga ganitong bagay, yung pagtitake ng anumang substance bago magmaneho dahil maaring makadelikado nga ito dun sa ating mga commuter, Alex. O para sa kaalaman, ang methamphetamine ay for short niyan, shabu. Erlo. So ibig sabihin, yung 98 na yan, halos, tama ba? Pandinig ko kanina kay Asek, taga Region 9 lahat? Yes, Alex, ito yung karaniwang bumibiyahe from Manila hanggang Albay. So alam naman natin yung biyahe dyan pag land travel, inaabot ng almost 10 to 14 hours. So talagang dyan nakitaan yung mas maraming mga driver doon sa ginawang drug testing na pawang mga nagpositibo. The rest, patuloy naman yung gagawin nilang random drug testing para matukoy pa yung mga posibleng gumagamit ng droga bago magbiyahe o magmaneho ng isang PUB, Alex. Linawin lang natin, Erlo, ang Region 9 ay hindi sa Bicol Region. Ang Region 9 is Zamboanga area. Hindi kaya nag-Google si Asek? Yun yung bagit sa atin kanina ni Asek, Alex, no? Pero yun nga, Region 9 yung pagkakabanggit niya. Pero biglang binanggit Bicol, yung bayahing Bicol region, no? Pero ating alamin natin niya kung saan ba talaga o saang part ng Pilipinas yung mas maraming nagpositibo sa drugs, Alex. Oo, nililinaw natin dahil baka ma-offend ang mga taga Region 9, di ba? Baka akala nila lahat ng tsuper doon gumagamit na illegal na droga. Yan ay gusto natin paglilinaw mula dyan sa Land Transportation Office. Asek, baka pwede mo pang baguhin ang iyong statement. Isa pa, doon sa tungkol sa mandatory drug testing, anong gagamitin nila? Ang dinig ko kanina kay Secretary Dizon, hihingi sila ng tulong sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, dahil sila ang tinuturing ng ating pamalaan na mas masabi natin na
hindi na haluan, walang palusutan dyan sa PIDEA. Dahil galit sila sa illegal na droga. Di ba, Erlo? Ang gagamitin ba ng LTO yung accredited DOH drug testing company? Yes, Alex, isa yan sa nakikita ng LTO pero sa gayon tuwirang pa rin magsasagawa ng drug testing. Hingi pa rin sila ng tulong doon sa PIDEA kasi pinag-uusapan pa rin nila yung mga final na policies kung sino ba talaga dapat yung magkakandak ng drug testing. Pero ang pinaka-reliable talaga sa nakikita ngayon ng Transportation Department yung PIDEA dahil nga sa yun nga mas reliable yung kanilang testing at talagang walang lusot yung mga magpo-positibo doon sa drug testing, Alex. Ayun. So, kailan daw ilalabas ni Secretary Dizon ang mga panuntunan nito? Yung mga pagbabago para masigurong wala na mangyari sa lansangan, mga aksidente? Sabi ni Secretary Dizon, Alex, ay kanina ay ngayong araw ay possible malagdaan yung mga inamyendahan doon sa policy pero wala pang update hanggang sa ngayon kung yun ay aprobado na ba at napirmahan na nga niya itong mga memo para ibaba na sa mga regional, Alex. Okay, siguro panghuli yung speed limiter. Nabanggit ba ni Secretary at ng LTFRB at ng LTO? May batas na tayo. Pero pandinig ko yata, may nagsabi sa akin, wala pala dotong implementing rules and regulation, wala pang IRR, pero may batas na tayo. Yes, Alex, isa rin yan sa pag-uusapan pa ng transportation agencies. No? Ang tanging nasabi lang kanina ni Secretary Dizon ay yan yung isa sa mga possible na maidagdag doon sa mga polisiya patungkol nga dito sa mga public utility vehicles, Alex. Okay, maraming salamat Sir Erlo Bringas. Mata natin, dyan po sa sektor ng transportasyon.